Ano po, ngayon nga po pala ay mamimili kami sa palengke. Nagtitinda po kasi si Mrs. ng merienda sa hapon. Pagkat nagkaroon siya ng konting tukunan, sinasabak na agad ganyan para makatulong siya sa amin. Siyempre, sa hirap ng buhay, kailangan nagtutulungan talaga ang mag-asawa. At ito nga po, napunta na po kami. Ambon nga pala ngayong umaga. Pero masarap na po pag ganito yung ambon lang na konti. Parang ang presko habang nananagpuan ng motor. Si Mrs. na nga po pala nagawak ng cellphone dahil naalog po kapag nilagay ko sa city holder. Parang umaalon. Parang mga sa ilalim ko ng dagat, ganun yung alon. Kaya si Mrs. na lang po ang umawak ng cellphone. At kahit na paano, yung alog niya natural lang. Maaga nga po pala kami umalis kasi may pasok pa ako ng 11 a.m. Kinamahan ko po muna siya kasi medyo malayo yung binibila namin palengke. Doon po malapit sa may dati namin tinitiran. Ngayon po kasi sa tinitiran namin yun, mahal ang bilihin sa palengke doon. Kaya dumadayo pa kami dito sa Hulo para dito mamili. Kasi kahit pa paano dito mas mura kaysa doon sa Pangulo. At ito ipapark na nga namin yung motor. Ayan po si Mrs. Namimili siya ng mga erekado na doon sa lulutuin niyang merienda mamaya. Tinitimbang niya po mabuti. At pinipili niya kung maganda pa o good pa yung quality ng mga binibili niya. Sa labas nga lang pala ito ng palengke. Tinitingin muna kami dito kasi dito mas mura kaysa sa loob. Yan, ito pa yung mga tinda sa labas. Pag sa loob yan, medyo mataas na kasi yung iba kasi nagtitinda sa loob. Dito rin sa kanya mamahango. At ayan, nandito na po kami sa loob ng palengke. At habang hawak ko po yung cellphone, bitbit ko naman yung iba ng pinamili. Ayan at nagbabayad na po siya. Ilang na bilang, kailangan sakto. At ayan, sinabot naman niya sa akin. Mamaya lang, mabigat na to. At sinusundan ko na nga po si Mrs. Kung saan siya susunod na bibili. Ngayon parang nawit na yung kamay ko. Ayan, dito naman po sa kabilang ng kapatid. Ito siya bibili ng panahon niya sa pansit. Ito naman si Mrs. Inayos ko lang sandali yung ginagabuhat ko. Nawala na bigla. Ang lalaki kasi ng hakbang. Ang bilis niya maglakad eh. Hanapin ko tuloy siya ngayon. Kaya napunta si Mrs. Kaya baka dito. Ayan na nga, nakita ko na siya. Sinabihan ko kasi ang bilis niya maglakad. Sabi niya. Pasensya daw ako kasi mahaba ang bias niya. At medyo nangari na nga po ang kamay ko dito. Dahil medyo mabigat na yung daradala ko. Sa kabilang kamay ko, cellphone naman. At pero mamaya ko nakaayusin kasi baka mawala na naman si Mrs. Hanapin ko na naman. Hindi ko nakalisin yung mata ko sa kanya. Ayan. Para niya yung binibidyoan ko. Mawala na naman eh. Oh. Tulad lang tayo. Ang laki talaga ng hakbang. At eto medyo patapos na kami. Siguro last na itong bibili niya tapos palabas na kami. Nakipagkulitan pa nga siya sa sandera. Kabiruan niya talaga yan. Lagi niya namin nahanap yung bunso namin lalaki. Quick na quick kasi sila doon. Nagagalit pa yung mga yun pag di kasama. Ayan, sige, biruan pa. Ka-vibe chat talaga yan eh. Pero ako hindi ko alam pangalan yan. Alam mo, hindi niya rin alam pangalan yan. Ito na nga yung last namin bibili. Nalabas na rin kami ng palengke. Bibili naman kami ng palamig para habang nananakbo may iniinom kami malamig. Ang init kasi sa loob. Talagang mauuhaw ka. Ayan ha, malapit ako kay Mrs. Para hindi na siya mawala. Sa bagay kapag nawala siya, hanapin niya rin ako dahil may motor. Hindi siya makaka-uwi. Ang wala yung motor. Malamang talaga, mamasahe siya. At ito nga, palabas na po kami. Tingnan ko nga yung oras at medyo malilate na nga ako. Kailangan magmadali talaga ang
pauwi. Dahil maliligo pa ako. At papasok pa kasi ako sa trabaho. Yan, bibili na siya ng palamig yan. Habang ilalagay sa naman yung pinamili namin sa motor. Medyo naharangan kami itong pan. Hindi kami makasingit. Kailangan ko kami magmadali. At ayoko malilate talaga sa trabaho. Kahit anong maging trabaho ko, ayoko talaga malilate. Mas maganda na maaga. Dito na tayo. Iwasan na natin yung van na yan. At ang bagal kasi. At ito nga fresh. Medyo umambon pa rin. Pero ayos lang. Ito talaga pag-ambon. Naku, pagpasensya nyo na. First time ko lang talaga itong gawin. Puro lang talagang ginagawa ko. Medyo nahihiya pa nga ako kanina sa palengke. Kasi nakasingin ng mga tao. Pero ayos lang. Minsan ako sa Navarrete. Alagaan na lang namin ng Cagayan. Medyo maalog, no? Ang tigas siguro ng gulong ko. Mamaya nga mabawasan yung hangin. Masyadong maalog. Si Mrs. pa rin may hawak ng cellphone niyan. Maganda talaga pag may hawak eh. Merong tagahawak. Okay, ulit na kami. Medyo malapit-lapit na kami makauwi. Malamang ito pag-uwi. Madalian ang virus ko. Madalian pero pagpasok ko ng banyo, ang tagal ko naman lumabas. Ayoko kasing pagpasok na hindi ako mag-jebs. Gusto ko. Bago ako pumasok, naka-jebs na ako dahil ayoko mag-jebs sa trabaho. Napunta pa sa jeb yung usapan. Yan, binibilisan ko na talaga. Lapit-lapit na rin po. Mape-perfect ko rin itong pag-vlog na to. Ayan, ito na po. Malapit na rin kami. Pagkat namin sa bahay, may kanya-kanya kaming gagawin. Yung misis ko, aasikasuhin na kanyang lulutuin. Ako naman, aasikasuhin ko ang sarili ko para sa pagpasok. Ito na nga yung pabahay. See you to my next video. Bye-bye po.